Another day, another J. Fern's Wife story. Malalaki na nga ang mga ibang nakakulong namin dito sa multi-purpose pen at mga binata na. Ito namang isang baby stag na to ay nalaban na sa ibang mga manok kapag inaalpasan at yung kasama niyang pulet ay binababa na niya. At dahil na-harvest na ang mga stag na matatapang na nasa range area, sila naman ang dadalhin doon para sila naman ang alpasan. Yung mga anak ng aming 7 times winner broodcock lang ang maiiwan dito. Linggo ng umaga ay maganda pa ang panahon, kaya naisipan ni Jayfer na ilipat na namin ngayon ang mga cockerels na nasa multi-purpose pen. Sa mga kahon nga lang namin ilalagay ang mga manok na ililipat namin sa range area. Habang binubutasan pa ni Jayfer ang ibang mga karton, ay ako naman nag-umpisa ng maglagay ng mga manok para mabilis kaming matapos. Hindi kasi pwedeng magtagal ang mga manok sa kahon dahil baka maging halhal sila. Kailangan pagkalagay namin sa kanila sa kahon ay aalis na kami agad. Madaming langgam doon sa may multi-purpose pen kaya ayan, kinagat na ako sa paa. Maliliit nga lang ang kahon na available kaya padala-dalawa at 3 lang ang laman nito. Nilakyan na lang ni Jayfern ang mga butas ng kahon para hindi masuffocate ang mga manok habang ibinibiyahe namin. Hinuli ko na rin nga yung 2 bulik na nakaalpas at inilagay sa kahon. 16 heads ang dadalhin namin ngayon sa range area. 13 na cockerel at 3 pulet. At bago kami matapos ilagay sa kahon ang mga manok ay bigla na lang kumulimlim at parang uulan. Inilagay na nga agad namin sa sasakyan ang mga manok para makaalis na kami dahil nagsisimula ng umambon. Pagkatapos nga namin ilagay ang mga manok ay nilagay na rin namin ang patukaan nila at umalis na kami. Kahit umuulan ay umalis pa rin kami ni Jayfern dahil ambon lang naman ito. May bagyong Nando nga na super typhoon at malamang hinihila na ang habagat kaya maulan na naman dito sa amin. Akala ko ay titila na ang ulan pero lalong lumakas nga ang ulan pagdating namin sa manukan. Dinala na nga ni Jayfern at Richard ang mga manok na nasa kahon sa kubo doon sa range area. Ikukulong muna namin sa kubo ang mga manok na bagong dala namin dahil hindi pa sanay sila sa range area, kailangang masanay muna sila ng mga ilang araw bago sila alpasan. Wala na, Dan? Dito nga muna sa kubo namin ilalagay ang mga bagong dala naming manok at yung isa namang matapang ay sa tangkal na namin ilalagay para hindi paluin ang ibang kasama niya. Diyan muna sila ng mga 3 araw para masanay sila sa lugar. At bago nga sila alpasan dyan sa range area, ipapahuli muna ni Jayfern kay Richard ang mga stag na nandyan pang naiwan sa range. 10 piraso na lang ang mga stag na nandyan sa range area at yung iba naman ay mga pulet na. Itatangkal na lang muna yung mga stag at sasanayin na rin sa talian. At kapag inalpasan na itong mga bagong dala naming manok, ang ipapalit naman dyan sa breeding range na yan ay yung mga pulet. Matatapang din kasi ang mga pulet namin kaya kailangang nakakulong sila para maalpasan yung mga bagong dala namin. Tama, hindi pa lalabas yung ibong.
Andito na ang bulik. Ilan yan lahat? Pagkatapos nga nilang ilabas sa kahon ang mga manok, ay inilabas na rin nila ang kahon sa kubo. Yung dala naming baby stag na matapang na ay sa tangkal na muna nilagay para hindi mamalo ng mga kasama niya. Hindi pa rin yun pwedeng alpasan at baka lumaban sa mga baby stag na nakaalpas din dyan sa range area. Mukhang walang balak tumila ang ulan, buti na lang talaga may kubo kami ditong nasisilungan ng mga manok naming alpas. 15 lahat ang nasa loob, pang 16 ito. Ano? Pero tangkalin ito muna. Itong matapang na baby stag na dala namin ay sa tangkal muna pinalagay ni Jayfern dahil baka lumaban sa ibang alpas. Ilan ni Chad? 10 na lang ang alpas dito? Na lalaki? 13 lahat ang lalaki. 3 babae. Nag-aano rin yan sa alpasan eh. Sa talian. Ipukulong na yan lahat na babae. Na babae lahat ikukulong na. Pagka ano dyan, ihiwalay itong mga namumupog na ano. Pero sa una lang yan, mga pagka ano, sama-sama naman yung dun sa bayan pag-alpas eh. Dahil may bagyo, mukhang lalakas pa ang ulan, kaya naisipan ni Jayfern na iuwi ang ibang mga stag, lalo na yung mga banded, para doon ilagay sa mga multi-purpose pen na bakante para hindi maulanan. Puno na kasi ang talian dito sa cording area para maitali din yung mga huhulihing stag ni Richard doon sa range area. Pumunta ng cording area si Jayfern para tingnan yung mga stag na iuuwi namin. Hindi na nga tumila ang ulan, kaya nasa kubo lang ako. At habang nag-iikot si Richard at Jayfern sa cording area, nakita ko ang balimbing namin ay may 2 pa palang bungang natira. Ayan, pumipili si Jayfern ng iuwi namin mga stag. Para doon. Para doon ilagay sa mga bakanting multi-purpose pen. Inilagay na nga nila sa bayong ang mga stag na iuuwi namin. 6 na stag nga ang napili ni Jayfern at lahat yan ay banded. Hindi kasi pwedeng mabasa ang mga yan dahil baka maglugon ang mga balaybo. Uuwi na din agad kami ni Jayfern dahil baka mabasa yung mga manok na nakatali sa gilid ng bahay namin. Binigyan kami suso. Kaya ano ko ito ihahalo. May bunga na yung tanim na papaya na Richard, kaya nagpakuha ko ng ihahalo ko sa suso. Lagi. Laki pala naman ah. Malalaki na ang bunga. Ano Chad? Lalo pang lumakas ang ulan, kaya umuwi na kami ni Jayfern. Mahirap nang makulong kami dito ng tubig sa manukan. Kapag dire-diretso kasi ang ulan na malakas, ay baka magkatubig na naman sa sapa at umagos na naman papunta dito sa manukan. Hindi ako nakaikot ngayon dito at makulan. Pauwi na ulit kami, saglit lang kami dito. Lakas ng ulan. Wala palang bunga yung saging. Lumakas ang ulan. Alas 12 na nga nung dumating kami sa bahay at pagdating namin ay niluto ko agad ang suso para maging ulam namin. Binalatan ko na nga yung papayang hiningi ko kay Richard at bumili na rin ako ng nyog para magataan ko. At habang ako'y nagluluto, sobrang lakas na nga ng ulan. Kapag hindi ito tumigil hanggang hapon, ay malamang bumaha na naman sa mga palayan. Nailagay na rin ni Jayfern yung mga dala naming stag sa multi-purpose pen. Aayusin niya rin ang mga scratch pen sa kubo para mailagay niya itong isang stag na nandito sa gitna. Niyaya ko na nga munang kumain si Jayfern at ako'y gutom na. Masarap nga itong ulam namin, lalo na ngayong tag-ulan. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!